Hi! What's up? Kamusta? So, ito ang kauna-unahang first episode. Kauna-unahan na first episode pa. So, ito yung kauna-unahang first episode ng ating Kwentoks ni Mark D. Pero bago ko kayo i-interview or bago ko kayo pakilala sa mga iba nating mga kasama, gusto ko munang kumain. Nagugutom ako. Wait lang. Meron akong biscuit dito para habang nagkikwentuhan tayo, nag-ASMR tayo. ASMR, ayan. So yun na nga, gusto ko lang din kayong i-update dito sa channel natin kasi medyo matagal na rin yung upload natin, 1 year na rin. Itong second channel natin, actually ito yung second channel natin, bago yung isa. Iba pa yung pangalan nito, pero ito talaga yung unang na-monetize kasi sayang din naman, di ba? Dating tambakan ko lang kasi ito ng mga video, tapos nagulat ako, biglang na-monetize. And then, di ko na natutukan. Yun na nga, 1 year na yung nakalipas. So, matagal ko na dapat plano itong gawing podcast. Pero, wala hindi ko masyadong natutukan eh. Ang dami ko rin ginagawa. Pero ngayon, ito na, di ba? First episode. So, sino nga ba si Mark D? Upo muna tayo. So maganda yata kung nandito ako sa dito ka, huwag ka masyadong epal ka eh. Ayan, so nag-umpisa nga pala si Mark D sa motovlog nung bumili ako ng Rossi Neptune 125. Yan talaga yung unang-una na talagang nagpa-trending sa akin. Halos wala pa kami masyadong mga vlogger na nagre-review ng motor, di ba? So, yun lang yung napansin natin. Wala akong kaalam-alam sa motorcycle talaga. So, yun yung kwento natin, di ba? Kasi madalas sinishare ko din to sa iba. Sinishare ko din sa mga tropa natin kung paano ako nag-start. Pero at least gusto kong i-share din sa inyo kung paano ako nag-start. Marami tayong kwento dito sa Kwentoks. Hindi lang buhay ko, kundi buhay din ng ibang tao. Yun lang. Yun lang naman, kaya kireneate ko tong Kwentoks. So, yun nga, sino nga ba si Mark D? Ako nga pala ay 33 years old na ngayong 2024. Malapit na ako mag-birthday sa February 17. So, ayan, baka naman, Gcash lang, di ba? Pero yun nga, hindi ako makakain, daldal ko. Pero yun nga, isa akong employed, no, sa isang private company. Halos 11 years na rin ako nagtatrabaho. Pero sa vlogging, magpa 5 years na yata ako. 2019 ako nag-start na mag-motovlog, pero nag-start na talaga ako 2018 pa. Pasulput-sulput lang, hindi naman masyadong kinakareer yung pagbablog. Kumbaga parang gusto ko lang din maging pag-aralan yung photography, videography, pero wala akong alam talaga, hindi ako nag-aral ng ganun. So hanggang sa na-discover ko nga yung motovlog, yun nga, napabili tayo ng motorcycle. Pero hindi Rossi ang aking ano mo naman eh. Pero hindi Rossi ang aking unang kauna-unahang talaga. Unang motor, no? Skygo Pony 100, yung una kong motor. So, doon ako nahilig magmotor. Wala akong lisensya. Nun. Student permit lang. So, huwag niyong gagawin yun, ano? Pero sana, doon sa mga bagong makukuha ng license, mag-practice muna tayo, and then kailangan nasa tamang edad na tayo, and then babiyahe tayo, meron tayong license talaga. Huwag niyo akong gayahin, kamote, di ba? Strawberry flavor. So, nakilala ako bilang isang Rossi lover kasi nakilala niyo ako. Yung mga nanonood sa akin dito na talagang Rossi Neptune 125 pa lang, nakilala nyo ako. Blinag ko siya accidentally na nakilala. Marami nagtanong, marami nag-inquire, and kasagsagan din na kalalabas lang din ng Rossi Neptune 125. And then yun na nga, nag-try ako na mag-vlog nung aking motorcycle, and then nagka-idea ako dahil sa inyo din. Kasi nga, marami kayong tanong. Lagi yung tanong, saan nabibili? Magkano kapag cash, magkano kapag installment. Yun yung mga idea na nakuha ako, and then yun, pinag-aralan ko yung vlogging, motovlog. Wala pa akong halos gamit, nagpundar ako ng paunti-unti, mga murang gamit lang, and then yun na nga, hanggang sa ngayon
nag-start ako ng cellphone lang yung gamit. Hanggang ngayon cellphone pa rin naman gamit ko. And then yung Hero 4 na nabili ko online na second hand lang din na galing sa Japan. So doon ako nag-start talaga. Tapos hanggang ngayon yun pa rin yung gamit natin. Pero pangarap natin magkaroon ng magandang camera para at least magandang quality ng video yung mapanood nyo, diba? So unti-unti nag-i-improve tayo. Hindi naman tayo totally talagang magaling na ako hindi ako masyadong marunong sa mga motorcycle mag-review. Hindi ako yung magagaling na katulad nilang makina, ng ibang mga vlogger dyan na nagre-review din. Tsaka maraming magagaling ngayon talaga. Hindi ko man masasabi na magaling ako, no? Pero nandun ako sa quality na gusto ko ma-improve. Gusto ko iba yung aking content, iba yung atake. Yun lang naman. Dating sa bash, mga basher, nung una, pinapatulan ko. Ngayon, hindi na. Tinatawanan ko na lang. Sinasagot ko minsan ng medyo pabalang, minsan naman medyo may knowledge. Pero ang hirap din makipag-away talaga sa mga basher. Kasi alam niyo naman, wala tayong mapapala sa mga basher. Kaya, pero ang effect naman nun, more basher is more income. Yun naman talaga yung katotohanan doon, di ba? So, minto lang ako. Yung bag ko nga pala nandun pa sa loob. Wait nga, kukunin ko lang. Okay, ayan. Nakuha ko na. Baka kasi makalimutan ko. So, yun lang naman yung aking kwento na gusto ko i-share sa inyo ngayon bago ako umalis dito sa Rusi. Kasi gagawin na natin to. I-share na tayo ng mga thoughts sa inyo. No? Share ng thoughts. Mga ganap sa mga nangyayari sa buhay natin. Hindi lang sa motorcycle, sa ibang tao rin na makakasalamuhan natin. Marami tayong makikilala. At gusto ko rin ipakilala ang Team Tulak sa inyo. Di ba? Sila Zark Moto, si Boyet, si Respeto Kagulong, si Rosgo, si Easy Rider, si Easy Ride, Easy Ride Journey. Ang hirap Tapos, sino pa ba? Yun lang yata. Yun. Interviewin din natin sila kung paano nga ba sila nag-umpisa sa pagbablog. So ngayon, ito muna ang aking episode. Maraming salamat sa inyo sa mga walang sawang nanonood araw-araw dito sa channel natin. At welcome nga pala sa Kwentox. Ito yung unang episode kung sino nga ba si Mark D sa inyo. Sana hindi akong i-bash, no? Pero okay lang naman. Wala naman kasi. Walang problema yan, okay? So, papatuloy ko na itong pagkain ko and then aalis na ako. Susibat na ako. And maraming salamat ulit sa inyo. Advance, Merry Christmas. Hindi ko alam kung kailan yung sunod na upload na to. Pero malay natin, diba? So, maraming salamat sa inyo. Babush.